Hello guys, may panibago tayong pag-aaralan ngayong araw. Ano ba ako sa inyong inihandang bagong video? Ito po yung patungkol sa cab ng truck, ano po mga kaibigan. Kung paano po nagpapangsyon yung hydraulic system ng cab ng sasakyan. Ito po yung isusuko ito ituturo ko po sa inyo mga kaibigan. Isa-isa ko po nating kabit. Ito, static relay, battery, pump motor, switch, sensor, fuse, accessories, ignition switch ito mga kaibigan. Ito na yung boom. Ito na yung pinakaulo ng truck. Sana po tutukan po ninyo ang maiksi ko pong pagtuturo ngayong araw. Sana po ay mapulutan nyo ng kaunting technique at tricks yung aking po babahagi po sa inyo mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, ilatag ko na po yung ating pong paksa. Ito po yung sa kung paano yung cab ng truck ay umangat. Yan. Isa-isahin po natin. Unahin po natin muna yung electrical system. Ito po yung electrical system niya. Mahuli na po yung hydraulic system niya. Naghanda po tayo, siyempre una battery. Dalawang battery po yan. Isang battery, dalawang battery, 24 volts po yan. Yan po ang magsusupply dito sa static relay. Static relay naman po, yan naman po ang magsusupply dito sa pump. Ano po, para gumana naman po ito naman po ang magko-control switch. Meron siyang directional switch, meron siyang supply galing sa sensor, susian, ignition switch, accessories, fixed light naman ito papunta na sa battery mga kaibigan. Ano po, unahin po muna natin mga kaibigan sa battery. Kunwari ito na po yung sasakyan natin. Ano po, magtatap na po tayo sa main. Unahin po muna natin yung main supply galing sa battery. Ito na po siya, main supply. Ito na yung static relay. Static relay po mga kaibigan ang tawag dito. Pwede po natin gamitan din ito ng battery relay. Ano po, mas malakas po kasi yung amperahe ng battery relay. Ito po medyo maliit po ito sa battery relay. Karamihan po itong ginagamit sa starter. Yan. Ito kamukha rin po ito ng starter. Yan, naikabit na po natin yung main line. Pwede rin po natin lagyan yan dyan ng main fuse. Yan, main fuse malaki. 80 amperes. Pwede na dyan mga kaibigan. Protection po yan dito para hindi siya masunog. Okay. Dako na po tayo sa output. Ito na po yung main supply ng motor pump. Hydraulic pump po ito. Ito yung motor pump. Yan, dyan na po yan. Kukoneksyon na po natin yan. Puro diagramming lang po ang ginagawa po natin kasi kung tayo po ay magpo-produce ng mga ito, napaka-expensive po nito mga kaibigan. Baka dito pa lang po ay mamulubi na tayo, dito pa lang sa pump. Napakamahal po nito. Yan. Pagka nasubaybayan po natin ito, kahit wala pong actual, patungkol lang po sa theory, yan po ay masusundan po natin. At matututunan po natin yan, step by step. Yan, naikabit ko na po yung main. Lagyan na naman po natin yung supply ng static relay. Ang isa po niyan, automatic body ground. Yan, body ground po yan. Ganon din po itong main pump. Ito yung motor pump. Parang starter, kamukha ng starter yan. Siyempre, naka body ground na po yan sa chassis. Body ground na po yan sa chassis. Ito na po yung pinaka ground niya. Nandito po yan nakaposisyon sa may dito sa parang baby chassis niya. Nandito siya naka-attach. Dito siya naka-mounting. Okay, supplyan na po din natin yung switch. Yan. Ang output po nito, unahin po natin yung supply galing sa susyan.
Siyempre galing sa susian, fixed live. Dito takbo niyan. Yan. Yan. Iba rin naman ang fuse niyan. Pwede rin tayo mag-tap dito. Pero hiwalayan natin para safe. Yan. Ito po susian na ito. Ignition switch. Yan. Lalabas yan, accessories. Hindi siya gagana pag di nakasusi. Pwede rin naman nating i-fix yan. Mayroon lang tayong switch sa itaas. Pero karamihan po, dumadaan sa susian. Mayroong fuse na kaya na po nito ang 20 amps. Yan. Kaya na po niyan. Ito naman po sensor. Kung saan po ito nakakabit. Meron po minsan dito nakakabit sa may automatic lock. Yan. Pagka nag-lock na po yan at nag-trigger na yung sensor niya dyan, ito na po yan. Pag nag-trigger po itong lock na ito, hindi nagagana to. Titigil na itong pump. Automatic sensor lock. Ano po? Meron pong nakalagay dyan. May nakasiris pa po yan dito sa kabila. Dito sa may boom katabi. Meron pa. Marami pa yan dyan mga sensor. Nakasiris din po yan. Mga ilang sensor yan. Palagay ko mga 3 or 4. Meron pa nga po yan na sensor. Nagbabasa rin po na pagka nakabukas dito, hindi nakalock. Meron pa po yan dyan nagsasalita. Nagsasalita pa yan dyan pagka hindi nakalock. Kung sabihin, lalabas dun sa dashboard. Mag-i-indicate dun na hindi pa nakalock yung cab ng truck. Ano po? Yan. Connection na po natin. Dito na po yan. Kung ilang sensor po yan pagdadaanan, laging naka-series yan. Yan. Halimbawa, sensor 1, sensor 3. Yan. Parang ano lang po yan. Parang sa transmission po baga. Parang automatic transmission switch. Ano? Yan. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kung saan po yan nakalagay. Meron dito. Meron dito sa ilalim. Mga automatic lock po yan. Meron dito sa ibabaw. Meron pa rin po yan dyan sa ibabaw. Tapos, meron din po yan sensor. Nakakabit dito yung sound. Nag-i-indicate po yan. Meron din pong indicator rin po yan. Dagdagan na po natin. Yan. Diretso na po yan sa switch. Yan. Papasok muna po dito yan sa yung tinatawag na overloading cut-off switch. Yung overload, ano po, yung tinatawag pagka yung mainit na ito, temperature cut-off switch ang tawag dito. Pag umiinit na po itong pump at sobrang ng babad na, nag-automatic lock po ito. Yung iba, binabypass nila yan. Pero importante yan dito para hindi masunog yung motor. Ano po? Pwedeng bypassin, pwedeng hindi. Pero pagka hindi pa naman yung sira yung sensor, pwedeng i-connection na natin dito. Ayan. Pag diin natin dyan, maglalagatik ito. Kakaroon ng output yan, iikot siya. Ngayon, paano naman ito gagana? Yung supply na po natin yung boom, mga kaibigan. Meron pa pong switch yan dito. Yung tinatawag na directional switch. Ano po? Ito po yung bali pinapasukan ng hydraulic system niya para kung saan niya papupuntahin yung pressure, kung dito sa taas, kung dito sa baba. Ano? Kaya tinawag na directional switch. Yan. Meron po namang control na pagtaas sa kabababa ito. Meron naman control na pagbaba. Depende po sa manufacturer. Ano po? Ang gagawin po natin, para hindi tayo manito, ito na po yung gagawin natin baba. Iba po ang linya nito. Ano po mga kaibigan? Hose na po ito. Burahin na po natin ito para hindi masyadong magulo. Ito na po yung hose. Lagay natin yan. Malaki na siya, malaki. Diyan pumapasok yung hydraulic or ATF. Meron po yan laman dyan na ATF. Yung tapat niyan, meron yan. Kasi yan, kaya yan nagkakapro ng piga. Meron yan na tinatawag na relief valve sa loob. Parang holding valve, relief valve. Pag gumana ito, pag umikot ito, piston po ito mga kaibigan. Gumagalaw yan ganyan. Oh.
Pagka umikot ito, hindi nasa gitna yung shafting niya, nasa baba. Kaya nagkakaroon siya ng vibration dito. Yan, nagpipiga siya diyan. Pagka ito naman, directional switch, yan, pwede mong iangat, pwede mong ibaba. Ayan. Ito na yan, output. Pag may pressure yan, meron niyang packing dito mga kaibigan. Packing. Parang piston ring kung sa piston. Ito naman, boom, packing. Ano po, merong packing ngayon dyan. Pag pumasok yung pressure dyan, ang tendency nito ay bababa siya. Yan. Ngayon naman, nakakabit ito dyan sa ulo. Ito na yung ulo. Hahatakin naman yan pababa. Yan. Pack. Tapos ito, bababa naman yan. Yan, bababa po yan, ano. Yung, meron po yan lock dito sa may likuran. Nasa parting likuran na yan. Tatama yan doon sa automatic lock. Ano po, magbibiglang lagatak yun. Ito yung sensor. Ano po, unang sensor. Pag lagapak niyan, yan. Pak, bibitaw din yan. Ano po, ito naman, isang sensor. May isang sensor yan dyan. Pagka hindi lapat yung switch dito, at may lock din yan dyan, magkakaroon ng sound yan. Ito naman, isa, indicator naman ito, papunta doon sa dashboard. Pagka may ano naman po, lumalabas naman sa dashboard yung indicator niya, ano, kumpleto po yan. Pwede naman po natin yan bypassin lahat, pero napaka-importante niyan, mga sensor na yan. Po mga kaibigan, ngayon, pwede na natin ibaba ito na yung directional switch, ano. O yan, ilalak natin yan. Yan, dito na lalabas yung pressure niya. Kabila. Yan, not connected natin yan. Malaking hose yan, ano. Papunta na yan dito sa isang fittings. Yan. Kasi yan, pagka nagkaroon ng pressure yan at directional valve ito, bubukas ito. Ito na naman yung magkaka-pressure. Babalik yung hydraulic dyan. Balik yan dyan, hydraulic na yan. Yan. Pabalik yan dyan. Papasok uli yan dyan. Sa pinakang i-spool yan dyan. Meron yan dyan na valve. Ito ngayon isa ang maglalaro. Ito naman, pabalik yung pressure niyan. Yan. Pabalik na yung pressure niyan dyan. Ang ngayon, pag nagka-pressure na ito, at ito ipabalik na yung hydraulic niya, itutulak naman yung packing yan. Meron yan dyan, boom. Iaangat uli yan. Ang mangyayari nung cab, pabalik na naman siya uli sa taas. Ano po? No. Minsan, hindi umangat. May lock pa po yan dito. Yung ibang design po niyan, meron pang cable yan. Hinahatak. May katabi yan dito. May katabing hinahatak yan ng cable para umangat. Ibabalik mo yun, ipipress mo ulit sa pababa para magtanggal yung lock. Ano po mga kaibigan? Yan, sana po ay nasubaybayan po ninyo ang aking pong diagramming at tutorial. Kasi po may mga nagtatanong po sa akin sa aking YouTube channel kung paano daw ang pag-connection ng ng switch sa boom sa cab ng sasakyan. Ito na po yun, para sa inyo na po ito. Doon sa mga nagtatanong po sa akin, ano po mga kaibigan. Sana po malinaw yung aking pagtuturo. Sana po ay nakakuha kayo ng panibagong technique sa aking pong pagtuturo. Yan naman po kaparehas lang po yan ng aktual, ano po. Mas maganda nga po ito at maintindihan po natin, may isa-isa po natin, ano po. Kasi kung ipoproduce po natin lahat-lahat yan, napaka-expensive yan. Okay po mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong paglilecture. Okay po mga kaibigan, salamat sa pagtutok sa aking pong panibagong pagtuturo tungkol po sa cab. Ano po mga kaibigan, sana po kayo magsasawa na tumutok sa aking pong YouTube channel. Puro po tutorial po ang gagawin ko muna, sunod-sunod pong mga tutorial. Kasi po ay lagi po maulan po ngayon dito sa amin, kaya hindi po gaano ako naglalabas, kaya puro po gaano makapagawa sa labas kasi masama po ang panahon. Salamat po dun sa mga nagsusubaybay at nag-subscribe po sa akin. Shoutout po dun sa mga binabati ko po yung lahat na mga nanonood at saka nagsusubaybay po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.
kaibigan, nailatag ko na po yung ating pong paksa. Ito po yung sa kung paano yung cab ng truck ay umangat. Yan. Isa-isahin po natin. Unahin po natin muna yung electrical system. Ito po yung electrical system niya. Mahuli na po yung hydraulic system niya. Naghanda po tayo, siyempre una battery. Dalawang battery po yan. Isang battery, dalawang battery. 24 volts po yan. Ano po? Yan po ang magsusupply dito sa static relay. Static relay naman po. Yan naman po ang mag-susupply dito sa pump. Ano po? Para gumana naman po ito, ito naman po ang magko-control switch. Meron siyang directional switch. Meron siyang supply galing sa sensor. Susian, ignition switch, accessories, fixed live naman ito papunta na sa battery mga kaibigan. Ano po? Unahin po muna natin mga kaibigan sa battery. Kunwari ito na po yung sasakyan natin. Ano po? Magtatap na po tayo sa main. Unahin po muna natin yung main supply. Galing sa battery. Ito na po siya. Main supply. Ito na yung static relay. Static relay po mga kaibigan ang tawag dito. Pwede po natin gamitan din ito ng battery relay. Ano po? Mas malakas po kasi yung amperahe ng battery relay. Ito po medyo maliit po ito sa battery relay. Karamihan po itong ginagamit sa starter. Yan. Ito kamukha rin po ito ng starter. Yan. Naikabit na po natin yung main live. Pwede rin po natin lagyan yan dyan ng main fuse. Yan, main fuse malaki. 80 amperes. Pwede na dyan mga kaibigan. Protection po yan dito para hindi siya masunog. Okay. Dapo na po tayo sa output. Ito na po yung main supply ng motor pump. Hydraulic pump po ito. Ito yung motor pump. Yan, dyan na po yan. Kukoneksyon na po natin yan. Yan. Puro diagramming lang po ang ginagawa po natin kasi kung tayo po ay magpuproduce ng mga ito, napaka-expensive po nito mga kaibigan. Baka dito pa lang po ay mamulubi na tayo, dito pa lang sa pump. Napakamahal po nito. Yan. Pagka nasubaybayan po natin ito, kahit wala pong actual, patungkol lang po sa theory, yan po ay masusundan po natin at matututunan po natin yan step by step. Yan, naikabit ko na po yung main. Lagyan na naman po natin yung supply ng static relay. Ang isa po niyan, automatic body ground. Yan, body ground po yan. Ganon din po itong main pump. Ito yung motor pump. Parang starter, kamukha ng starter yan. Siyempre, naka-body ground na po yan sa chassis. Body ground na po yan sa chassis. Ito na po yung pinaka ground niya. Nandito po yan, nakaposisyon sa may dito, sa parang baby chassis niya. Nandito siya naka-attach. Dito siya naka-mounting. Okay, po. Supplyan na po din natin yung switch. Yan. Ang output po nito, unahin po natin yung supply galing sa susian. Siyempre galing sa susian, fixed live. Dito takbo niyan. Yan. Yan. Iba rin naman ang fuse niyan. Pwede rin tayo mag-tap dito. Pero hiwalayan natin para safe. Yan. Ito po susian na ito. Ignition switch. Yan. Lalabas yan, accessories. Hindi siya gagana pag di nakasusi. Pwede rin naman nating i-fix yan. Mayroon lang tayong switch sa itaas. Pero karamihan po, dumadaan sa susian. Mayroong fuse na kaya na po nito ang 20 amps. Yan. Kaya na po niyan. Ito naman po sensor. Kung saan po ito nakakabit. Meron po minsan dito nakakabit sa may automatic lock. Yan. Pagka nag-lock na po yan at nag-trigger na yung sensor niya dyan, ito na po yan.
Pag nag-trigger po itong lock na ito, hindi nagagana to. Titigil na itong pump. Automatic sensor lock. Ano po? Meron pong nakalagay dyan. May nakasiris pa po yan dito sa kabila. Dito sa may boom katabi. Meron pa. Marami pa yan dyan mga sensor. Nakasiris din po yan. Mga ilang sensor yan. Palagay ko mga 3 or 4. Meron pa nga po yan na sensor. Nagbabasa rin po na pagka nakabukas dito, hindi nakalock. Meron pa po yan dyan nagsasalita. Nagsasalita pa yan dyan pagka hindi nakalock. Kung sabihin, lalabas dun sa dashboard, mag-i-indicate doon na hindi pa nakalock yung cab ng truck. Ano po? Yan. Connection na po natin. Dito na po yan. Kung ilang sensor po yan pagdadaanan, laging naka-series yan. Yan. Halimbawa, sensor 1, sensor 3. Yan. Parang ano lang po yan. Parang sa transmission po baga. Parang automatic transmission switch. Ano? Yan. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kung saan po yan nakalagay. Meron dito. Meron dito sa ilalim. Mga automatic lock po yan. Meron dito sa ibabaw. Meron pa rin po yan dyan sa ibabaw. Tapos, meron din po yan sensor. Nakakabit dito yung sound. Nag-indicate po yan. Meron din pong indicator din po yan. Dagdagan na po natin. Yan. Diretso na po yan sa switch. Yan. Papasok muna po dito yan sa yung tinatawag na overloading cut-off switch. Yung overload, ano po, yung tinatawag pagka yung mainit na ito, temperature cut-off switch ang tawag dito. Pag umiinit na po itong pump at sobra ng babad na, nag-automatic lock po ito. Yung iba, binabypass nila yan. Pero importante yan dito para hindi masunog yung motor. Ano po? Pwedeng bypassin, pwedeng hindi. Pero pagka hindi pa naman yung sira yung sensor, pwedeng i-connection na natin dito. Ayan. Pag diin natin dyan, maglalagatik ito. Kakaroon ng output yan, iikot siya. Ngayon, paano naman ito gagana? Yung supply na po natin yung boom, ano mga kaibigan. Meron pa pong switch yan dito. Yung tinatawag na directional switch. Ano po? Ito po yung bali pinapasukan ng hydraulic system niya para kung saan niya papupuntahin yung pressure, kung dito sa taas, kung dito sa baba. Ano? Kaya tinawag na directional switch. Yan. Meron po namang control na pagtaas sa kabababa ito. Meron naman control na pagbaba. Depende po sa manufacturer. Ano po? Ang gagawin po natin, para hindi tayo malito, ito na po yung gagawin natin, baba. Iba po ang linya nito. Ano po mga kaibigan? Hose na po ito. Burahin na po natin ito para hindi masyadong magulo. Ito na po yung hose. Lagay natin yan. Malaki na siya, malaki. Diyan pumapasok yung hydraulic or ATF. Meron po yan laman dyan na ATF. Yung tapat niyan, meron yan. Kasi yan, kaya yan nagkakapro ng piga. Meron yan na tinatawag na relief valve sa loob. Parang holding valve, relief valve. Pag gumana ito, pag umikot ito, piston po ito mga kaibigan. Gumagalaw yan ganyan. No? Pagka umikot ito, hindi nasa gitna yung shafting niya, nasa baba. Kaya nagkakaroon siya ng vibration dito. Yan, nagpipiga siya dyan. Yan. Pagka ito naman, directional switch, yan, pwede mong iangat, pwede mong ibaba. Ayan. Ito na yan, output. Pag may pressure yan, meron niyang packing dito mga kaibigan. Packing. Parang piston ring kung sa piston. Ito naman, boom, packing. Ano po? Merong packing ngayon dyan. Pag pumasok yung pressure dyan, ang tendency nito ay bababa siya. Yan. Ngayon naman, nakakabit ito dyan sa ulo. Ito na yung ulo. Ahatakin naman yan pababa. Yan. Pack. Tapos ito, bababa naman yan. Yan. Bababa po yan. Ano? Yun, meron po yan lock dito sa may likuran. Nasa parting likuran na yan. Tatama yan doon sa automatic lock. Ano po?
magbibiglang lagatak yun. Ito yung sensor, ano po unang sensor. Pag lagapak niyan, yan, pak, bibitaw din yan. Ano po? Ito naman isang sensor, may isang sensor yan dyan. Pagka hindi nakalapat yung switch dito, at may lock din yan dyan, magkakaroon ng sound yan. Ito naman, isa, indicator naman ito, papunta dun sa dashboard. Pagka may ano naman po, lumalabas naman sa dashboard yung indicator niya, ano po, kumpleto po yan. Pwede naman po natin yan bypassin lahat, pero napaka-importante niyan, mga sensor na yan. Po mga kaibigan. Ngayon, pwede na natin ibaba ito na yung directional switch, ano. O yan, ilalak natin yan. Yan, dito na lalabas yung pressure niya. Kabila. Yan, not connected natin yan. Malaking hose yan, ano. Papunta na yan dito sa isang fittings. Yan. Kasi yan, pagka nagkaroon ng pressure yan at directional valve ito, bubukas ito. Ito na naman yung magkaka-pressure. Babalik yung hydraulic dyan. Balik yan dyan, hydraulic na yan. Yan. Pabalik yan dyan. Papasok uli yan dyan. Sa pinakang i-spool yan dyan. Meron yan dyan na valve. Ito ngayon isa ang maglalaro. Ito naman, pabalik yung pressure niyan. Yan. Pabalik na yung pressure niyan dyan. Ang ngayon, pag nagka-pressure na ito, at ito ipabalik na yung hydraulic niya, itutulak naman yung packing yan. Meron yan dyan, boom. Iaangat uli yan. Ang mangyayari nung cab, pabalik na naman siya uli sa taas. Ano ho? No. Minsan, hindi umangat, may lock pa po yan dito. Yung ibang design po niyan, meron pang cable yan. Hinahatak. May katabi yan dito. May katabing hinahatak yan ng cable para umangat. Ibabalik mo yun, ipipress mo ulit sa pababa para magtanggal yung lock. Ano po mga kaibigan? Yan, sana po ay masubaybayan po ninyo ang aking pong diagramming at tutorial. Kasi po may mga nagtatanong po sa akin sa aking YouTube channel kung paano daw ang pag-connection ng ng switch sa boom sa cab ng sasakyan. Ito na po yun, para sa inyo na po ito. Doon sa mga nagtatanong po sa akin, ano po mga kaibigan. Sana po malinaw yung aking pagtuturo. Sana po ay nakakuha kayo ng panibagong technique sa aking pong pagtuturo. Yan naman po kaparehas lang po yan ng aktual, ano po. Mas maganda nga po ito at maintindihan po natin, may isa-isa po natin, ano po. Kasi kung ipoproduce po natin lahat-lahat yan, napaka-expensive yan. Okay po mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong paglilecture. Okay po mga kaibigan, salamat sa pagtutok sa akin pong panibagong pagtuturo tungkol po sa cab. Ano po mga kaibigan, sana po kayo magsasawa na tumutok sa akin pong YouTube channel. Puro po tutorial po ang gagawin ko muna, sunod-sunod pong mga tutorial. Kasi po ay lagi po maulan po ngayon dito sa amin, kaya hindi po gaano ako naglalabas, kaya puro po gaano makapagawa sa labas kasi masama po ang panahon. Salamat po dun sa mga nagsusubaybay at nag-subscribe po sa akin. Shoutout po dun sa mga binabati ko po yung lahat na mga nanonood at saka nagsusubaybay po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.